Once na nag-away kayo ng asawa mo, hindi siya lagi yung immature. Hindi laging ikaw yung matured. Minsan nagiging immature ka rin, pero hindi mo lang napapansin. For example, nag-aaway kayo at walang may gustong magpatalo. Sino ang immature ngayon sa inyo? Ganito kasi yun. Kunwari may mali ka at mababaw lang ang pinagmulan. Siyempre susuyuin mo siya niyan, di ba? So habang sinusuyo mo siya, magsasalita yan ang magsasalita ng paulit-ulit. Kaya akala mo, habang sinusuyo mo siya, mas lalo siyang nagagalit. No, hindi kanya pinagtutulakan sa part na yon. Inilalabas lang niya yung mga nararamdaman niya na ayaw niyang maipon. Dahil baka mauwi sa hinanakit kapag nagkataon. So ikaw naman, sinusuyo mo siya, di ba? Huwag kang mauubusan ng pasensya, lalo na kung mali mo naman talaga. Sa unang banggit mo ng sorry, galit na galit yan. Pero kapag hindi ka tumigil kakasuyo, titigil yan sa kakabunganga niyan. Hintayin mo lang siyang maging mahinahon. Saka ka na magsalita kapag humupa na yung tensyon. Pag nagsabay kasi kayo, mas lalong lalala yung sitwasyon. Di naman tatagal ang pagtatampo niyan eh. Yun ay kung hindi mo siya susukuan. May tampo bang umabot ng 1 linggo? Di ba wala naman? So ang main point ko lang, pag galit siya, huwag mo siyang sabayan. Yun lang yun. At ang pinaka-importanting bagay na natutunan ko, huwag mong sabihin na maarte or pabebe or overacting o kung anumang masasakit na salita sa asawa mo kapag nag-aaway kayo. Kasi kahit magbati kayo, maaaring makalimutan niya yung kasalanan mo pero hindi niya makakalimutan yung mga masasakit na salitang binitawan mo. So, be matured kahit na ang asawa mo ay nagiging immature sa palagay mo. Dahil ikaw ang lalaki, dapat ikaw yung mas mahaba ang pisi pagdating sa pag-uugali ng inyong mga misis.